Kumpirmadong sa Barangay Ginebra na umano bumagsak ang mailap na si Troy Rosario sa kabila ng naglalakihang alok mula sa ibang koponan. Halaga ng sweldo kada buwan, sinasabing mas mababa sa alok na ibinigay ng Converge. Naging tulay kung paano nakuha umano ng Ginebra si Troy sa kabila ng pagiging abala ni Al Francis Chua, ibinida rin sa report. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Tuluyan ang kinumpirma ni Snow Badua sa kanyang report sa Spin ang balitang pipirma si Troy Rosario sa Barangay Ginebra at ang isa sa itinuturong dahilan sa kabila na naglalaki ang alok sa kanya isiniwalat din ni Snow Badua. Narito ang report sa Spin. Tutukan natin na sinabi ni Anonymous sa report ni Snow Badua sa Spin. Katulad ng dati ng kumakalat, si Troy ay nangangarap na makapaglaro sa Barangay Ginebra mula sa kanyang kabataan. Ang kanyang ama, kanyang lolo, tiyuhin, lahat sila ay diehard Ginebra fans. Kaya sa pagitan ng naglalaki ang alok at ang tsansa makapaglaro sa kanyang pinapangarap na kupunan, pinili niya ang huli. Eto na po yun. Hindi naman actually nakakagulat yung balita ni Snow. Parang inaasahan na rin ang karamihan yun eh. Base kasi sa mga lumabas na dati pa, parang hinintay lang talaga niya yung magiging alok ng Ginebra na hindi makakilos dahil sa nakabimbing alok ng TNT ni MVP. So ngayon official na to, Ginebra na si Troy Rosario. Ayon po yan sa report ni Snow Badua. At para sa akin, ang laki ng impact nito sa Ginebra. And at the same time, malaki rin ang impact nito sa karir ni Troy Rosario. Unahin natin ang impact niya sa Ginebra. At least ngayon, dahil wala ang mga big man ng Ginebra like si Isaac Go, ganun din si Jamie Malonzo na dapat kasama ni Japet Aguilar, may sasalo na sa bakanting pwesto. At si Troy Rosario po yan. Hindi na mahihirapan si Japet ng sobra-sobra kapag may laban, di ba? Nakita naman natin ang naging trabaho niya sa nakarang conference. Trabahong kalabaw po siya doon. Tapos may mga buzzers pa rin, di ba? So ganun katindi yung naging trabaho ni Japet Aguilar. Pero kahit may mga injured player sila dyan, nakapasok pa rin ang Ginebra sa finals eh. Hindi nga lang sila nanalo sa TNT na sobrang lupit ng depensa ang inilatag para ulitin nila yung nangyari noong 2023 sa Governor's Cup. Sa panig naman ni Troy, at least buo na yung karera niya. Hindi na siya nananaginip na minsan makapaglalaro siya sa Barangay Ginebra. Reality na to, kaya sa palagay natin, gagawin niya yung lahat para maging produktibo sa team. Kung nagawa niyang kuminang sa Blackwater matapos i-trade ng TNT, palagay natin, sisiguraduhin din niya na may ibubuga siya dito sa mga kamay ng Never Say Die na kupunan. Sa naunang balita na inilabas ni Snow Badua sa Spin.ph, sinasabing umaabot ng 1.2 million kada buwan ang alok ng Converge kay Troy Rosario, habang 900,000 naman kada buwan sa Blackwater na dati niyang kupunan. Kaya ang tanong ng bayan, magkano ang plansyadong sweldo ni Troy sa Barangay Ginebra? Nalagpasan ba ng Ginebra ang offer ng Converge? Narito ang report. Tutukan natin ang report ni Snow Badua sa Spain. Sa ngayon, isang source mula sa loob ng kampo ng Ginebra nagsiwalat na sina Rosario at Ginebra bosses ay tinatapos pa lamang ang mga huling detalye ng kanyang bagong kontrata na sinasabing nagkakahalaga ng humigit kumulang 750,000 pesos hanggang 800,000 pesos kada isang buwan. Okay, so yun yung sinabi ni Snow Badua sa kanyang column. While sa kanyang official Twitter or X account, nagkakahalaga umano ito ng 700,000 kada buwan. Kung titignan nating mabuti, medyo mababa yung nasabing halaga kumpara sa alok ng Converge at Blackwater, di ba? Halos kapantay lang siya ng offer ng TNT rito. Kaya siguro tanong ng bayan is, bakit hindi niya kinagat ang 1.2 million pesos kada buwan na alok ng Converge? Pagkakataon niya na yun eh, secured yung family niya doon. Siguro lang posible na may ilang nakasaad sa kontrata niya at ng Ginebra na posible rin niyang makuha yung mga ganong amount katulad sa Converge sa pamamagitan ng mga benepisyong nakalatag sa kontrata. Isa yan sa posibleng nangyari or senaryo. Pero pwede rin na hindi niya na tinignan yung nasabing halaga kasi nga gusto niyang makapaglaro talaga sa Barangay Ginebra. Malaking halaga na rin kasi yung 700 to 800,000 kada buwan eh. Kaya parang tingin niya, okay na yun. Tapos nakuha niya pa yung gusto niyang makasama sa hanay ng Ginebra, di ba? Aminin natin, hindi lahat nagkakaroon ng pagkakataon na makapaglaro sa Gin Kings. Ang kupunan na sinimulang pasikatin ni Joe, ilang dekada na yung nakalilipas. Kaya para kay Troy at siguro para na rin sa karamihang Pinoy, okay na yung ganung halaga. Malaki na rin po kasi yun eh. May 700 to 800,000 monthly ka na, naglalaro ka pa sa minsan mong pinangarap na kupunan. Oops, muntik na nating makalimutan. Tinatanong kasi ng karamihan, ilang taon naman na yung kontrata ni Troy sa Ginebra, di ba? Base po sa pahayag ng source ni Snow Badua, hindi pa sigurado kung 5 or 3 taon ang magiging kontrata dito ni Troy Rosario. Base po sa report, yan na lang yung kulang para maging opisyal ang lahat. Sa report ni Snow ay naisa publiko rin kung paano nagkaroon ng isang matibay na kasunduan ng panig ni Troy
at Barangay Ginebra sa kabila ng pagiging abala ni SMC Sports Director at Ginebra Governor Al Francis Chua. Tanong, paano nga ba nangyari ang lahat? Sino ang ginamit ng Ginebra para kay Troy Rosario? Tutukan natin ang sinabi ni Anonymous sa report ni Snowbado sa Spain. Habang wala si SMC Sports Director at Ginebra Governor Boss Al Francis Chua, nag-effort si Scotty. At eto na yon. Kaya masasabi lang natin, dapat magpasalamat ang mga tagahanga ng Ginebra kay Scotty Thompson sa pangyayaring ito. Base po sa source ni Snowbadwa, naging tulay si Scotty Thompson. Dinig natin magkaibigan po yung dalawa. So ibig sabihin, mas naging madali yung usapan. Parang hindi na nagkaroon ng mabigat na negosasyon sa pagitan ni Troy at ng Barangay Ginebra. Tama rin yung sinabi ng source ni Snowbadwa, pasalamat sila kay Scotty. Siya yung naging dahilan or tulay bakit matutuloy na ang hinihintay nilang deal sa magkabilang kampo. Mas magkakaroon kasi ngayon ng magandang hanay ang Ginebra, di ba? Kung dati kulang-kulang sila dyan, ngayon may Troy na silang maaasahan sa gitna, katuwang si Japet Aguilar. Malaking bagay ito, di ba? Tapos kung makababalik ng mas maaga si Isaac Go and of course si Jamie Malonzo, mas magiging maganda yon para sa Barangay Ginebra. Sa ngayon, papasok si Troy sa Ginebra, dala-dala ang kanyang stats na 17 points, 7 rebounds, at 2 assist per game po yan. Kung matatranslate niya yan sa Ginebra, yung kanyang stats, tingin natin mas magiging eksplosibo sila sa susunod na conference. So guys, maraming salamat.